bacon wrapped shrimp. May dalawa akong anak na sobrang hilig sa bacon at hipon, kaya magluluto ako ng bacon wrapped shrimp. Para naman may iba yung luto ko sa hipon, dahil puro na lang tempura o di kaya halabos. Okay, pagkatapos kong hugasan tong hipon, binalatan ko lang, tapos hindi ko na tinanggal yung sa may bandang buntot nito. Hugasan ko lang para matanggal tong mga chismis na ganyan. Ngayon, i-devein ko lang to. Parang sa ano lang to, tempura. Tanggalin natin yung ganyan chismis. Tapos ganun din sa ilalim. Tanggalin din natin siya. Minsan ito rin nagkukos ng allergy. Nilagyan ko siya ng slit para hindi mag-curl yung hipon. Ganon. Yan, may slit siya. Oh. Ganyan. Naghahanap lang ako dito sa ref kung anong pwede kong ilagay na ingredients. Itong pancake syrup pang sweetener ko. Dahil wala akong honey or maple syrup, kaya ito na lang. Nakita ko tong garlic powder. Dito ko talaga nilalagay sa ref para hindi madaling manigas yung powder nito. Ganyan ang technique para humaba yung shelf life niya. Hanap-hanap pa ako dyan. Nilabas ko na yung butter dyan. Tapos, ayun, nakita ko yung lemon. Ito, marinate ko lang sa garlic. Pwede naman yung yung buhay na garlic. Buhay na garlic. Yung fresh garlic. Wala, bet kong ganyan. Lemon, papatakan ko lang siya. Pampatanggalan sa din to. Tapos, may spices. Ano bang pwede? Depende sa inyo kung anong gusto nyong spices. Ako, parang bet ko siyang lagyan ng Old Bay. May Old Bay pa ako. Ano pa ba? Pwede nyo lagyan ng cayenne. Maglalagay sana ako ng lemon pepper, kaso may naipatak na akong lemon dun sa hipon, kaya pass na lang muna. Cajun. Pwede rin. Tapos, Szechuan pepper. Huwag na lang. Ganyan. Ito na lang. Old Bay. Cajun. Lagyan natin ng Spanish paprika. Pepper. Okay, Spanish paprika. Pepper. Old Bay. Cajun ko, pagod na. Unti lang. Haluin ko lang. Alam nyo, maski anong gusto nyong i-season dito, depende sa inyo yan. Kaso marami kasi akong mga seasonings, kaya gamitin ko na lang, di ba? Hindi naman magreklamo ang hipon kung anong gusto nyong ilagay. Hindi ko na tinimplahan ng asin kasi yung bacon may alat na. Pagkatapos kong imekos-mekos to, minarinate ko lang to ng mga 10 minutes. Hindi smoked bacon ang ginamit ko. Kasi naman ang mahal nun, di ba? Tapos ipambabalot mo lang sa hipon. Kaya dito na lang ako sa ordinaryong bacon. Dahil mas lalong sasarap yan pag pinaghalo mo yung hipon at bacon, panalo na yan. Dahil maliliit yung hipon, hinati ko lang sa gitna yung bacon kasi i-wrap natin to sa hipon. O di ba, nag-rhyme siya. Kung duda kayo baka matanggal yung bacon, pwede nyo lagyan ng toothpick. Hindi ko ginamit yung sa Pure Foods kasi parang sobrang sarap naman para ilagay dito. Bagay lang yung solo lang siya. Malasa na naman tong hipon, kaya dito ko siya nilagay. Sabi naman nung nabilhan ko, parang din ng Pure Foods daw to. Parang generic na Pure Foods. Alam nyo mga ka-ems, pwede nyo rin prituhin saglit yung bacon. Para hindi mo overcook yung hipon, kaso para bang ang daming proseso. Okay na yung ganyan. Mag-a-adjust din naman yan. Yan na siya, oh. Oh, nakadami na ako. Okay, next, gagawa naman ako ng pang-sauce or pang-glazing. Nag-melt lang ako ng 1/4 cup of butter. Tansya meter lang tayo dito. Mga 2 tablespoon of pancake syrup. Pwede kayong gumamit ng honey, maple syrup, o di kaya yung sugar. Ngayon, kung none of the above pa rin kayo sa mga pagpipilian, huwag na kayong magluto, mag-fishball na lang kayo, tapos isawsaw nyo sa manong sauce. Charot lang. Tapos, lagyan natin siya ng Knorr seasoning.
Alam nyo, tansya-tansya lang to. Yan, okay na yan. Paminta. Spanish paprika. Pwede namang smoked paprika. Ito lang yung available ko eh. Tapos, mix lang natin siya. Garlic. Konti lang, patak lang. Yun. Habang naka-preheat pa yung oven, pipinturahan ko lang ng ginawa kong sauce ang mga nakahilatang bacon wrap shrimp. Papahiran ko siya ng pagmamahal. Para may flavor na siya, di ba? Para ma-absorb na niya yung lasa nito. Nakakatulong din kasi yung butter para maging moist yung hipon sa loob. Tara! Ayan siya. Ibi-bake ko lang to sa 220 degrees Celsius. Tada! Bye-bye! I-timer natin siya ng mga 15 minutes or 20 minutes pa. 15 minutes muna. Tumunog na yung timer. Parang hindi pa siya okay. Hindi pa siya okay. Wasted pa siya. Kaya, another 15 minutes. Try natin. Kailangan magiging ano siya, medyo malutong kasi siya dyan. Ayan na, hindi pa siya okay. Oh. 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 Ay. Ano na siya? Ibi-base ko lang ulit to ng butter and syrup mixture. Siya nga pala yung natitirang sauce, yan ang magiging sausawan ng mga nakakumot na yan. Charot lang. Another 10 minutes. Okay, luto na siya! Ibi-basting lang natin siya. Ito na! Taste test! Hindi ko pala kailangan. Oo nga, pwede namang walang ganyan. Finger food. Actually, appetizer daw yan. Pero, ano appetizer? Ulam! Vandalismo ka na naman, ha? Si Apo ang... Sarap. Sarap. Sarap na. Sarap. Sarap. Ano to? Yung sausawan niya ng ano? Maanghang? Hindi. Siyempre hindi ako pwede magmaanghang. Pero may iba naman, di ba? Kung hindi na po tayo halabos, tempura, ganyan naman. Tsaka pareho yung favorite, hipon at tsaka bacon, pinagsama ko. Sira diet. Kaya ako, miss you.